Kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. At sinabi na nga ni Sir Jack Argota. Ako na. Oo, sinabi na nga ni Sir Jack Argota, nagbabalik. Matagal na hindi natin na nakita si Parang last month lang, no? si Kong Leandro Leviste ng Batangas. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa'yo. Magandang gabi po. At sa mga nanonood natin, magandang gabi ka dahil umaasa pa rin sila na yung tanong na hindi mo pa sinasagot, palagay ko, mga banateros, ngayon na yan sasagutin ni Kong Leviste. Magandang gabi po. And tayo po ay narito din ngayong araw dahil gusto ko din imbitahan kayong lahat sa Liwasang Bonifacio kung saan may halos 1,000 mga kababayan tayo mula sa Batangas na araw-araw nagrarally para ibaba ang VAT at ibaba ang presyo ng langis. Ang layo niyan, Kong, ha? Sa taga Batangas pa pumunta rito. Ba't hindi nyo na lang sa Batangas ganapin yan? Yung Kongreso nandito eh. Ayun. Kung para ipababa ang VAT o hindi ipababa yung presidente. Linawin lang natin. Ang chance nila bumaba. bumaba. Okay. Kung anong ibaba, sa inyo na lang. Yung VAT ang ano. Kasi yan ang isa sa inaano ngayon ni Kong. Ang pinaglalaban niya ay dahil sa krisis, yung VAT ibaba o kaya naman ay tanggalin. Tama po, Kong, di ba? Simulan natin. Dinigosyante kasi si Kong Leviste. So alam niya kung paano yung sistema ng mga presyuhan, hindi ba? So sa tingin mo ba, yung mainit na issue ngayon diyan sa pagtaas ng presyo ng diesel, katanggap-tanggap ba yung ganung kalaking itinaas kahit na meron pa tayong enough na stock? Well, first of all, by the way, thank you for having me kasi marami nga tayong tatalakayin tungkol sa ekonomiya, pati na rin yung mga flood control questions from before. At bago natin pasukin ang mas malalim na diskusyon sa ekonomiya, gusto ko ding sabihin na nalulungkot ako na medyo natakpan na ang flood control issue. At sana in this episode, we will continue to keep alive the discussion. That's also one of the reasons why initially, ayaw kong mag-participate sa mga hearings sa Kongreso tungkol sa kung ano-ano dahil nakikita ko na nagbe-benefit yung mga nasangkot sa flood control issues sa pag-divert na ng attention sa usapin ng ekonomiya at ayokong maging complicit naman dyan. Pero kung meron tayong episode ngayon, we can talk about the economy and then we can talk about flood control. But on the VAT, I just think that it's evil that instead of collecting taxes from the big corporations, which is really what the fuel excise tax, which is now being suspended, is for, we're instead collecting taxes from ordinary Filipinos kasi ang VAT ay binabayaran ng lahat. At ang Pilipinas ang may pinakamataas na pagtaas ng presyo ng langis among our nearby ASEAN countries. Kaya hindi po maaaring sabihin na ito po ay global crisis at hindi kasalanan ng pamahalaan. Kaya mas mataas pa ang binabayaran natin dahil tayo nga may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia na hindi pa isinususpende ng pamahalaan. At ang DOF ay nagsasabi na pinag-aaralan pa nila ang pagsuspende ng VAT sa petroleum products. Kaya sana hindi magiging futile ang mga rally o ang mga pangangampanya ng ating mga kababayan para ibaba ito dahil bukas pa sa posibilidad na ibaba ang VAT ang ating pamahalaan at pag mas dumami pa ang ating mga kababayan na nananawagan para dito, then sa tingin ko magre-react ang ating gobyerno dahil parang ganyan din yung pattern na nakikita natin. Kapag tahimik, walang aksyon. Pero pag mainit na ang issue, bibigay ang ating gobyerno sa kagustuhan ng mga tao para manatili sila sa kanilang pwesto. Kong, siguro itanong muna natin, kasi pag-uusapan natin tong VAT na inyong pinaglalaban. Marami kasi nagsasabi ng mga kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, na di naman kami nagbabayad ng tax. Di naman kami apektado dyan sa VAT. Kayo, ipaliwanag nyo sa ating mga kababayan kung saan ba kinukuha yung VAT, paano ba tayo nakakaltasan ng VAT nang hindi natin napapansin? I think ang VAT ang isang buwis na binabayaran ng lahat ng mga Pilipino. Lahat ng mga bilihin natin sa supermarket, pinapatungan ng VAT, di ba? At lahat ng gas stations ay may VAT din. Ito ang tinatanong ng iba, kung sinasabi ninyo na babawasan. Saan naman magkakaroon ng source ang gobyerno para sa pondo, para pagsilbi sa taong bayan? Siyempre, pag binawasan mo ang kita ng gobyerno, maaaring maapektuhan yung mga ospital o di kaya naman yung Programa. Programa ng gobyerno sa schools. Kasi tandaan natin, doon din kinukuha yan. Paano magiging solusyon kung sakaling ibaba o tanggalin ang VAT? Thank you for that question. If I can answer in detail,
ang 2026 national budget ay nasa 6.7 trillion pesos. At ang sinasabing mababawas sa tax collections ngayong 2026 kung tatanggalin yung VAT sa petroleum o kung ibaba ang VAT from 12 to 10% ay sabihin po natin for the sake of argument 250 billion pesos. Yan po ay wala pang 4% ng ating 2026 budget. At ang Kongreso ay may pagdinig nung Wednesday kung saan ipinagmalaki ng Department of Budget and Management na meron na silang mga na-identify na non-essential operating expenses sa halaga ng 150 billion pesos. Natuwa ako, akala ko sasabihin nila, tatanggalin nila lahat ng mga non-essential operating expenses. Pero ang sinabi nila, 20% lang ng mga hindi kinakailangang gastusin ito ay tatanggalin nila. Kasama po dito ang traveling allowance ng mga government officials and congressmen and senators, ang representation expenses, ang iba pang mga allowances para sa seminars, at ang computation nila ay ito ay 150 billion. Tinanong ko naman, ang confidential funds na 11.6 billion, kasama ba dito? Ang budget ng Presidential Communications Office na 2.46 billion pesos, kasama ba dito? Ang 22.9 billion pesos para sa ASEAN Summit, kasama ba dito? Hindi pa siya kasama. Kaya kung isama-sama natin lahat ng mga tunay na hindi kinakailangang gastusin ng ating gobyerno, makakabuo tayo ng 250 billion pesos. At hindi dapat lang partial nating bawasan ang itong mga non-essential kasi ang sinabi ko naman, nung COVID naman, wala tayong mga seminar para sa mga government officials. Walang mga travel sa mga foreign conventions. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga business as usual sa mga government offices. At parang low-hanging fruit. It goes without saying na dapat tanggalin itong mga non-essential expenses para makabuo ng 250. Pero para mas lalong makatulong pa, dapat hindi lang yung 250 na ito ang tatanggalin, maaaring mas malaki pa ang bawasan sa ating either tax burden or pwedeng ibalik sa mga tao kung for example magkaroon ng mga bagong revenues naman ang gobyerno. Kasi dalawa po yung side of the equation. Lower expense and higher revenue na hindi manggagaling sa mga ordinaryong tao. Ang obvious na solusyon para magkaroon ng mas makatarungang buwis ay gumawa ng buwis na nagtatarget lamang sa mga bilyonaryo. At may mga mekanismo din na pwede kong ding banggitin mamaya para may targeted tax para sa mga pinakamayayaman na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At panghuli, meron din napakalaking tax evasion sa ating bansa, both sa BIR at sa Bureau of Customs. At tinanong ko din sa congressional hearing kung 1/3 ng ating mga tax revenues ay ine-evade. At ito po ay sa customs lang, aabot sa sabihin po natin 500 billion pesos per year or at least a few hundred billion pesos per year. Then, bakit natin hindi talakayin na lang paano natin masugpuin ng korupsyon sa mga ahensyang ito para hindi naman manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino ang revenues para sa mga essential government services kung hindi manggagaling na lang sa mga sangkot sa korupsyon kung sa DPWH man o sa customs man. Pero ang tanong, bakit hindi na lang i-push ninyo yung non-essential ang tipirin instead of touching the VAT? Kasi non-essential pa lang, 250 billion na. Kung tipirin nga yung non-essential, then makaka-afford ang gobyerno na bawasan ang VAT. Kasi yung VAT will result in a, let's say, 250 billion pesos decrease. But if you save on the non-essential, then the government can fund the lowering of the VAT. Kung tama yung sinabi ng mother mo, no, na bawasan yung luho, siguro. Yung mga travels, yung mga unnecessary expenses ng gobyerno. Pero ang tanong kasi dito, dito sa VAT, ito ba ay makakatulong talaga sa mga Pilipino kung babawasan itong VAT? Or hindi ba po pwede na i-trace na lang itong mga tinatawag natin na mga lumalabag sa batas ng BIR, itong mga tax evader, para mabawi natin yung nawawalang pera sa gobyerno? Kaya nga natin gustong either bawasan ng gastos o hanapan ng additional revenues para mababaan natin ang VAT na binabayaran ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi ba po pwedeng hanapin natin or i-trace natin kung sino itong mga tax evader? Like nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga malalaking negosyante, pinagbayad niya. Binawi niya yung pera na hindi binabayad. So, hindi ba natin pwedeng gawin ngayon yun? Yun nga po ang talagang kailangan gawin. At speaking of that, ang isa pang malaking source of lost revenue sa ating gobyerno, ang smuggling ng tobacco products. Yes. Hindi lang ang petroleum products at ang ibang mga agricultural imports. At ang isang magandang naging resulta ng mga tax reforms nung previous administration ay ang pagdagdag ng buwis sa tobacco, sin tax. At nakikita ko din sa Kongreso na hindi natin tinatalakay ang mga sin taxes o ang mga taxes na sinasabi ng lahat ng mga eksperto ang pinakaunang dapat patawan dahil may mga malalaking kumpanya
na maapektuhan sa mga buwis na ito at ang hindi nga napapansin sa ating traditional media ay ang control ng mga malalaking kumpanya sa agenda sa Kongreso. Ano po ang importante? Ngayon kasi nabibigyan ng ayuda yung gobyerno pero hindi lahat nabibigyan So, kung mabawasan natin ang tax, so pwede ba pagsabayin yan? Bawasan yung VAT and then at the same time mamimigay ng ayuda? Kaya ako po nabanggit na baka hindi lang 250 billion ang dapat nating ma-generate in savings dahil para babaan ng VAT, kailangan mag-generate ng savings. Pero para dagdagan din ang ayuda sa mga affected sectors, then kailangan ng additional revenues pa galing sa mga buwis na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At ang offer kasi ng gobyerno so far ay 5,000 para sa mga PUV drivers, kasama ng mga tricycle drivers. Pero so far, maraming mga tricycle drivers sa buong bansa hindi pa nakatanggap nito. Yes. At ang farmers and fishermen daw, 4.1 million of them, ay mabibigyan ng 2,325 pesos. At nakakalungkot nga na ipinagmamalaki ng ating gobyerno na magbibigay pa sila ng 2,325. Wala pong basihan sa pangangailangan ng mga pamilya nila ang halagang yan. Yan lang ang na-afford ng gobyerno base sa ating budget. Pero kung madagdagan natin pa ang revenues from progressive taxes, then makaka-afford ang ating gobyerno ng mas malaki pang tulong para sa mga targeted sectors. Pero ako po ay medyo cynical din sa ayuda ng ating gobyerno ngayon dahil ang nakikita natin pag nakakausap natin ng mga tao sa ground, maraming mga hindi nabibigyan. At yung mga malapit lang sa mga political leaders ang madalas nabibigyan. At ito po ay nagiging isang paraan para maka-exercise ng political control sa iba't ibang mga lugar at system of patronage ang ating gobyerno. At ang lumalabas nga yan ang naging isa sa mga flagship programs ng ating administrasyon ngayon na sana tigilan at buksan naman ang discussions for more tax breaks instead of more ayuda. Natigilan yung pagdanakaw, no? Yung number one. Opo, pero ang paggamit ng ayuda as a means to control the political situation ay parang din pagnanakaw. Kasi ang ayuda ay dapat gagamitin para sa tao, hindi para sa political agenda ng mga politiko. Parang na rin sila nagnakaw ng pera ng bayan para pakinabangan ng sarili nilang interes. Kung diretsong tanong, no? Pwede mo bang pangalanan sino yung humaharang dito? Kasi obviously, sangayon ako, talagang tanggalin na yung VAT na yan Talagang perwisyo yan. Itong si Batman, talagang yan ang perwisyo Pero dapat mabilis pa sa alas 4 yan. Dapat nung tumaas agad ang gasolina, talagang tinanggal agad-agad yan. So definitely, may humaharang dyan. Sino may influence? Sino ang ayaw matuloy yung VAT na yan? Baka pwede mo nang pangalanan, diretsuhin natin. Okay. Ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT last year ay sinuportahan ng karamihan ng mga miyembro ng Committee on Ways and Means. Pero ayaw ng committee i-schedule yung botohan nito hanggat hindi maaprubahan ng Department of Finance. At ang Department of Finance ay nag-submit ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT at ang position paper na ito ay pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. So sa madaling salita, si Batman, tsaka yung mga tao niya ang talagang pumipigil nito. Walang personalan, matter of fact lang. Hindi pinagbotohan pa ng Kongreso ang pagbaba ng VAT dahil sa position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. Ito bang committee nila Redon? Saan kaya to? Sangayon kaya sila dito sa... Alam nyo, kaya gusto kong pagbotohan na ito sa Kongreso kasi walang congressman na on the record umaamin na ayaw nilang ibaba ang VAT. At I think kung malaman ng lahat ng mga constituents nila na may ganitong panukalang batas, kahit anong position paper ng Department of Finance, I think the people's will should prevail to lower the VAT. Pero sa tingin ninyo, kung sakali lang na matanggal nga itong VAT, mababawas kaya to sa presyo ng gasolina? Kasi ako duda rin dito dahil humingi ng emergency powers tong presidente. Pero wala namang nangyari, di ba? Nag-grant naman yung emergency powers. So baka ito, sinasabi nila wala din silang control sa presyo ng langis. Kahit alisin nila yung VAT, baka mamaya magbabawas lang sila ng piso, utang na loob pa natin. Actually, totoo yan. Lalo na when it comes to the fuel excise tax. Kasi ang fuel excise tax ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya at depende na lang sa kanila kung i-pass on ito sa mga consumers. Pero yung VAT naman, binabayaran natin sa ating mga resibo. Nakikita natin yung porsyento ng VAT. Kaya siguro yan ay mas makaka-translate into savings. Baka itataas lang nila yung presyo kung kunwari na mas mataas, tapos aalisin yung VAT,
Pero ang suma total, parang yung sale. Di ba minsan itataas lang nila yung presyo, kunwari isi-sale ng 20%. Pero ang total niyan, kasi hindi natin kontrolado itong mga, parang may kuntsabahan parang may Opo, monopoly. yun nga din yung lumalabas na isang possibility na may collusion ang mga gas companies sa kanilang mga presyo. Pero ang isang textbook solution dyan ay kumuha ka na lang ng gasolinahan at magbigay ka ng mas mababang presyo. Pumasok ka na lang sa Oh, gas station. pangarap ko yun Comment na lang ako. Kasi nalaman, napapanood ko yung mga, mga hearing mo. 2% lang yung mabawas. Kaya gusto ko sanang gumawa ng mas malaki pang savings sa ating national budget o mas malaking karagdagang revenues. Kasi kahit kung 10% ng VAT natin, mataas pa yan kumpara sa ibang mga bansa. May mga OFW nga nagko-comment tungkol sa VAT sa kanilang mga places right now. May ibang mga bansa, 5%, 6%. Kaya mas maganda kung mas malaki ang matitipid natin para mas ibaba pa ang VAT. Kaya nga, nagulat na ako bakit 2% lang. Bakit hindi mo ka ginawa? Yung 10 nga, ayaw nilang aprubahan eh. Lalo na kung mas Sino mababa ba yung pa. mga hayop na congressman na yan? Bakit may kumakawalan? Ganito po kasi, Baka pwede mo pagsabihan yung Baka mga wala busy mo- sa impeachment. Araw-araw impeachment nyo eh. Pero yung mga kasamahan mo, ayusin yung VAT. No? actually napansin ko, ngayong Lunes, meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Webes, meron din. 3 araw, pinilit na may hearing next week kasi sa Martes, may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis eh. Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Kaya ang hope ko nga is magkaroon pa ng public clamor na hindi lang tayo magkaroon ng hearing for the sake of a hearing, pero magkaroon ng action which I can say concretely should be to vote on lowering the VAT. Eh, bakit hindi na lang natin gawin yung rally doon sa Batasan instead doon sa Luneta? Teka, kailan ba ito mag-air? Live ba tayo? Nakalive tayo. Nakalive tayo. Hindi mo ba alam? Teka. Dadalhin nga natin sa Lunes sa Batasan. Yun. Pero baka naman nakikinig sila at biglang nakaabang na sila pagdating namin doon. Ako magkano kasama ako. Ako. Sigurado ka ha? Pag wala, tanggalin Ako ko dito. magpo-front liner, okay? Para mahirapan silang unawain ako. Pero kaya tayo nagbe-build up ng public support para sa pagbaba ng VAT. Kaya gusto nga natin dalhin sa Kongreso sa Lunes at sa susunod na linggo ang panawagan ng mga ordinaryong Pero tao na hindi iba ba pa ang VAT. kayo, kasi napanood ko yung hearing nyo, yung secretary hindi rin umattend. Nung pinoint out ni Congressman Erice na wala siya, umatenda siya. Oo, yung sumunod. Opo. Oo. Hindi kasi alam naman natin na talagang matindi yung krisis sa ating na dinadaanan ngayon. Tapos, sabi nga ng ngayong mother na February pa yan eh. Hanggang ngayon parang walang galaw na nangyayari. Eh, sa akin sa tingin ko, tungkol kahit doon sa VAT na sinasabi ninyo na bawasan, bakit tila sa tingin ninyo ayaw talaga ng mga congressman? Anong pinakapunot dulo bakit ayaw nilang ibaba? When it comes to congressmen, wala naman silang posisyon sa ayaw nila. Hindi lang nag-express masyado ng opinion ang ibang mga congressman kasi naghihintay lang sila ng direksyon mula sa liderato ng Kongreso na nakikipag-coordinate naman sa executive. Kaya yung minsan mga sinasagot na bahalas ang Kongreso kung ano yung gagawin, hindi yung totoo. Lahat po ito ay in coordination So- with the leadership. So, ibig sabihin, it's really Leadership. Marcos. Kung sino man si leadership, So, si Marcos talaga ang may ayaw na tanggalin bawasan itong VAT. ang maaaring man natin i-analyze na behind not lowering the VAT is people who are there noon pa. Kasi ang VAT ay 12% naman noon pa, di ba? At ang ating pamahalaan ay siguro nakikinig na lang sa mga rekomendasyon ng mga tao na nandun noon pa. Na si Recto kasama doon. Pero siyang gumawa nung Pero VAT na to. sino ba ang nakikinabang sa mataas na VAT? Ang mga mayayaman. Bakit? Kasi imbes na ang mga mayayaman ang magbayad ng buwis, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasalamin nito ay meron tayong mga economic policy sa ating bansa na pabor para sa mga mayayaman at kaya ko nga gusto sanang buksan ang issue ng campaign donors Kasi doon natin nakikita without any dispute, malinaw naman sino ang mga backer ng mga politiko na inihahalal natin. At yun po ay mga malalaking kumpanya na nakikinabang sa mga polisiya ngayon ng Kongreso. Pero tanong, ito. Kung gusto ni Marcos na ibaba ang VAT, posible ba na agad-agad din sa Kongreso? Sa tingin mo ba, siya yung nagdedesisyon ngayon?
Hindi, buhay pa ba? Buhay pa. Hindi, yun. Tanong po yun. Tanong lang, nililinaw. Hoy! Ang mga... Sa tingin ko, kung sino man yung mga nagpapayo noon pa na itaas ang VAT at manatiling mataas ang VAT, sila pa rin. Pero ang nangyayari ngayon, pinapanigan ng ating pamahalaan ang mga rekomendasyon at ang mga interes ng mga mayayaman. Batanggenyo rin yun Opo, pero kahit naman ng mga individual na pabor sa mga polisiya na pabor sa mga mayayaman ay parang nagtatrabaho lang din naman para sa interes ng mga sumusuporta sa kanila. Eh yun nga yung tunay na issue dito eh. Hindi yung isang politiko, kung hindi ang ating gobyerno ay pabor sa mga mayayaman. Pero sandali ko, tatanong ng iba, baka sabihin kayo ba kung wala kayong funder ng mga mayayaman? Eh kaya ko po nababring up ito kasi hindi ako nakakapag-accept ng contribution mula sa sino man sa aking eleksyon. Ang actually mga campaign donation declarations ng mga politiko ay lahat sinungaling. Sinasabi nila na a few million lang ang ginastos nila sa kampanya o natanggap nila mula sa mga donors. Pero sa katunayan, para ka maging senador, nowadays, average, baka kailangan mo ng 1 bilyong piso. Para ka maging congressman, baka kailangan mo ng 200 million pesos. Meron iba na mas mababa, meron iba na much, much higher for both positions. At ang iba naman dyan ay walang ganong pera. Kaya sila nandun dahil sa mga tao na after the election, sasabihan sila paano sila dapat pumoto pagdating sa mga issue tulad ng taxation. Kong, di ba meron kang batas o yung bill na ibaba yung ng 10% yung VAT natin? Bakit ano? Ipaliwanag mo nga bakit hindi matuloy-tuloy yan? Kasi nga, sinasabi ng lahat gusto nila pero hindi naman kinakalendar para pagbotohan. Pero sabi mo kung ano na yun, muntik na parang muntik nang matuloy na biglang ano bang nangyari? Kasi nagsulat ngayong Department of Finance na masyadong malaki ang mababawas sa ating mga tax revenues kapag bawasan ng VAT. At sinusundan naman ng Kongreso ang rekomendasyon ng Department of Finance kahit na ang sinasabi ng ehekutibo ay bahala na ang Kongreso sa gagawin nila. Hindi ko kasi magets yung ibang bansa, tayo kasi ang may pinakamataas, di ba? Alam naman natin yan. Tayo ang may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia, 12%. Pero yung ibang bansa na mas mababa yung VAT, mas maunlad sila. Unlike sa atin, ang taas-taas. Pero bakit ganito tayo ngayon? Ano sa palagay mo? Kaya nga tayo hindi maunlad dahil imbes na umikot sa ekonomiya ang kinikita ng mga ordinaryong Pilipino, binubuwisan natin sila para mapondohan ang mga proyekto ng DPWH tapos yung kita naman ng mga proyektong yun ay dinadala sa ibang bansa. Kaya nung tumaas ang ginagastos ng ating gobyerno, imbes na tumaas ang ating GDP growth, bumagsak pa. At ang lumalabas, for every peso of government spending, minus yan sa growth ng ating ekonomiya. So parang ang lumalabas dito kung yung mga negosyante talaga ang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo yung mga taxpayers. So ibig sabihin ko, kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, huwag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaki mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto, lalong-lalo kapag malaki ang ating budget. Kaya ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya lang paano natin i-implement yun, Kong? Yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan yan ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagpo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the
real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And the budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Nung 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos naging 5 trillion by let's say 2022. Pero biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya ang punto ko ay meron tayong fiscal space tinatawagan para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Meron tayong karagdagang sabihin mo 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years. At doon sa mga flood control at iba pang ganung klaseng mga proyekto napunta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin na wala naman tayo nakikita ng resulta. For So, the last few years, yes. the result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just going to be 2 or 3%. Ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times that our growth will actually be below our economy's real growth per capita, that ang Pilipino ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So, ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, may hirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually, over the past few months, sobra akong nalungkot sa future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit ganong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, for example, power industry ay hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment. At nung 2016 to 2019 pre-COVID, napakalakas ng prospects ng ating bansa for foreign investment. Yung pinaka malaking disadvantage natin ngayon ay doon na sa ibang mga bansa napunta ang foreign investors, wala nang gusto mag-invest na foreigners sa Pilipinas. Yes. Kaya ang unemployment ay magiging malaking problema din. At unfortunately, it seems na medyo lumiit na yung window para makaimbita pa tayo ng mga foreign investors para lumaki pa ang ating ekonomiya. So, malabo po pala na bawiin natin. Halimbawa, Meralco, yung tubig, Maynilad, hindi siya pwedeng bawiin ng gobyerno kasi nakakontrata siya eh. Opo, kaya ini-explain ko lang na napakalaki ng mga problema ng ating ekonomiya dahil hindi lang sa 19 trillion plus na utang, kung hindi din yung mga nakalock in na mga matataas na presyo sa lahat ng ating mga utilities, na ang resulta nitong lahat, bakit naman papunta sa Pilipinas ang investor kung saan mataas ang buwis, mataas ang utilities, pero pangit ang serbisyo, doon na lang sila sa ibang mga bansa. Hindi kaya sinasadya nila talaga yan? Para palubugin yung Pilipinas? Parang gano'n lang nangyayari eh. Well, kahit naman yung mga kurakot, hindi makikinabang na maliit ang ekonomiya ng Pilipinas, pero basta iniisip nila na kumita na lang tayo habang nandoon tayo at kapag tigang-tiga ng Pilipinas, anyway, abroad naman ang yaman natin. Kung
Si Kong Toby, gusto niya masuspend yung yung tax, yung 12%. Pwede ba 'yon? Kung baga, habang may crisis tayo sa langis, habang mataas yung gasolina natin, pwede bang isuspend muna natin yung 12%? Kaya ko nga sinabi na gusto ng mga congressman at senador na tanggalin tong VAT na to kasi napakarami. In fact, may mga nag-share pa sa akin ng ibang mga articles kanina ng ibang mga nagpahayag din ng kanilang suporta para sa pag-suspend ng VAT sa petroleum products. Kaya dapat pagputukan na lang ng kamera at mangyari na yan. Yung sinusulong mo, Kong, di ba iba ng finance secretary ngayon? Baka pwede i-follow up. Kaya ko nga sinabi na hindi lang isang tao yung umaharang dito Kasi Sino ba yan? Sino yan? basically, nag-uusap-usap yung mga negosyante at ang liderato ng ating gobyerno Nagsabuhatan na. na sige, bahala kayo sa nakawan nyo, pero huwag nyo kaming buwisan. Kilala mo yan, Kong? Yung mga yan? Yun. Hindi, mismo yung pangalan mismo. Pangalan mo kahit saan. Ipo-point Babae out ko na lalaki, lang. Kong. Yung Babae, isang lalaki. mga hindi masyadong napag-isipan ng buti siguro ng mga politiko, madalas silang uma-attend sa mga events ng mga negosyante. Doon mo makikita sino yung donor nila sa kampanya. Di ba? At hindi masyadong binubusisi siguro paano nakinabang sa mga polisiya ng gobyerno ang mga kumpanyang ito, lalo na yung mga dinner hosted by this, di ba? O sa mga social events nila, sa mga council nila. Hindi masyadong nabubuksan kasi sa traditional media ang conflict of interest ng mga pribadong negosyante sa mga politiko. Pero pinapost naman nila sa social media ang mga kaugnayan nila. So konektado rin pala dyan yung sinabi kamakailan lang ni Kiko Barsaga na ang promotor talaga ng sa Congress ay si... Actually, ang buong kongreso ay kinokontrol ng mga negosyante. At alam naman ng marami na maraming mga partido dyan ay may kaugnayan. At pati naman ang mga hindi na sa partido ng mga negosyante ay may kaugnayan din sa mga kumpanya. Kaya kung napansin nyo, Pero hindi ba masama yun na makipag-usap ang mga congressman sa mga... opo, kaya actually ako, medyo ayaw kong masyadong makipagplastikan sa kongreso na pinapalabas ng iba na para sa reforma, para sa tao tayo. Pero ang katotohanan naman, maraming mga tao sa gobyerno ay nandyan para protektahan ang interes ng mga negosyante. Pero buti hindi kayo natatakot, Kasi kay Barsaga, niyari siya doon kay Rason, Di ba? Na alam naman natin, Yung nangyari kasi doon, pinailan ng kaso. Oo nga. Kaya ang maganda siguro, konsulta ni Kong Kiko, who by the way, kakasama ko lang siya sa Liwasang Bonifacio, na kumuha siya ng magaling na abogado para kahit na makasuhan siya, ay sigurado siyang mananalo sa kanyang mga Kasi parang kaso. nagtutugma doon sa sinasabi ninyo na mayayaman talaga ang nasa likod nitong mga congressman. Opo. So, can we say na somehow may punto yung sinabi ni Congressman Kiko? Lahat ng ating mga economic policies ay ginagawa in consultation with at hindi nga ito itinatago. Kasi may mga council nga ang ating gobyerno with businessmen, di ba? Hindi naman siguro gumagawa ng mga council ang ating gobyerno sa mga negosyante dahil lang naniniwala ang ating gobyerno na ang mga negosyanteng ito ay may magandang mga ideya. Ito po ay kapalit ng mga nakaraan ng mga transaksyon. Pero ang vocal ba sa Congress, somehow kayong dalawa lang? Wala ba kayo makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi, iba Opo, yung kasi kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule So ng si pagbaba Speaker, ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't hindi matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung Yes. provincial wage. Mm. Kasama dun si Speaker. Pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Ba't di natutuloy? Kasi iba yung pumirma at alam naman natin sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng speaker. Pwede nilang sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma. Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat- kayo. Tama yung Pwersahan sinabi na ni Basta. yung issue na to sa mga susunod na pagdinig. At hindi naman nila kaya sigurong iwasan ng question, pumipirma kayo, bakit hindi schedule to?
So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy ito. Ganun lang kasi mo Oo, yan. Ako na lang magsasalita. Baka madali si Congressman eh. Eh, tignan natin kung isa-schedule nila yung botohan. Pag Pero, hindi ni-schedule, mabuting walang ang kwenta to, i-schedule. Speaker. Pero, ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi, just to use the example of yung bill ni Kong Ilay, siyempre, gusto ng mga politiko na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. So, I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo. So ibig sabihin, walang balls yung ating Speaker dahil sunuran lang siya sa executive. Well, ang buong lehislatura ay sa ngayon, sunod-sunuran lang sa executive at kahit nga sa mga kwestiyon ng flood control, nakikita nga natin na kapag natatamaan na ang executive, pinapatay yung istorya. Pero pag mga miyembro naman ng lehislatura ay pinag-iinitan, in fact, gusto pa nila doon i-focus yung issue. Kaya I think that's a fair characterization na ang executive naman yung nagko-control ng Kongreso. Kasi you're supposed to be the representative of the people, not the representative of the executive branch. Ganun na nangyayari ngayon eh. Parang representative lang ng executive branch ang mga congressman. Can we say na that is happening right now? Na kayo ay, mga kasamahan mo ang para bagang nadidiktahan lang ng executive? Tama yun kasi napakaraming mga levers ang executive sa congressman. Kasama na rin yung pag-withhold ng budget. In fact, isang interesting episode nga ay nung si Deputy Speaker Ronnie Puno at ang ibang mga congressman ng National Unity Party ay nag-press con na nagko-question bakit hindi pa nirelease ang budget ng DBM sa DPWH. At hanggang ngayon, wala pang narilisan sa aking pagkakaalam sa buong bansa. Tinanong ko din to after the hearing on Wednesday kung meron na. Wala pang kahit isang project sa buong bansa na napondohan na ng executive branch ngayong taon. Kayo po ba nakakatanggap pa ng budget mula sa executive? Lahat nga ng mga congressman ngayong 2026, wala pang narilisan. Hindi, kayo sa, po. Lahat nga, wala. Wala. Sa DPWH. Opo. At syempre may DSWD, may iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may unti-unti nang lumalabas. Pero nakakapagtaka, una, bakit April na, wala pa? Kung ito po ba ay dahil kulang ang pera na ng ating gobyerno o pinipigil lang for some reason ang pag-release ng budget. Pero yun po ay ang explanation bakit mabait ang mga ordinaryong congressman sa executive dahil sila nga ang may control kahit ng pag-release ng pera. Hindi, kasi kaya ako natanong sa inyo yun, kasi sigurado naman ako, dahil sa ginagawa ninyo, hindi kayo nabibigyan ng pondo ng executive. Pero kinakaya ninyo. Nakakaya ninyong mabuhay, nakakaya ninyong gampanan ng inyong trabaho bilang representative ng inyong lugar. Pero bakit kaya sa tingin ninyo itong mga kasamahan ninyo hindi kaya yun? Hindi masatisfy sa sahod lang nila. Kailangan talaga nilang kumita. Actually, I think in the overall picture, malaki ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga posisyon. Kaya ang ninanakaw nila ay para lang din manalo sa susunod na eleksyon. At ang iba nga ay natatalo pa at gumagastos pa. Kaya ang dapat baguhin siguro yung sistema na magastos ang ating mga eleksyon. Kaya din naman yung mga iba, kung ang pinapalabas nila, hindi naman sila nagnanakaw, pero ginagastos nila sa kampanya ang pera galing sa mga donor. Kaya kailangan palaging tignan magkano ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga eleksyon at ano ang kapalit ng ginagastos nila. In my case, swerte lang ako na may kakayahan na ako bago ako pumasok sa politika at hindi ko naman napapakinabangan ng aking pwesto ngayon para sa aking pribadong interest kasi binenta ko na rin ang aking negosyo. Kaya nandito lang ako dahil in-enjoy ko yung ginagawa ko. Pero kung hindi po sa nagkataon lang na may kakayahan ka at gusto mo lang pumasok sa politika, kung ikaw ay nangangailangan ng suporta ng iba, maaaring sabihin na maraming mga congressman at senador ay may magandang intention sana. Pero dahil nakaasa sila sa mga funder, kung galing sa nakaw sa gobyerno man o sa mga negosyante man, ang resulta po nito ay hindi nila kayang paglingkuran yung interes ng karaniwang tao. So may kakayanan kayo bilang tumakbong Congress. May kakayanan kaya kayo tumakbo ng senador? Kasi gusto namin kayong tumakbo eh. Well, ang gusto ko kay Donald Trump noon, bago siya pumasok sa Iran, ay ipinagmamalaki nga niya na
hindi niya kailangan tumakbo para yumaman. Dahil mayaman na siya. Kaya kaya niyang paglingkuran ang ordinaryong mamamayan. Pero ang iba naman nananalo na hindi kailangan gumastos ng malaki. At ang point ko naman ay hindi lang naman dapat ang mga mayayaman ang tumakbo. Pero ang point, and I'm bringing this out because medyo nata-turn off ako sa hypocrisy ng iba sa ating politika na nagkukunyari na sila ay para sa bayan dahil hindi sila nagnanakaw galing sa flood control. Pero ngayon na tinatalakay ang mga economic policies, tahimik sila sa mga makakatulong sa mga ordinaryong tao kasi hindi man galing sa flood control ang pondo nila, galing naman sa mga donasyon ng mga negosyante. So itanong natin ngayon sa ating mga kababayan, gusto nyo ba tumakbo si Kong sa Senado? Comment kayo dyan, ha? Dami na daw, masyado, magkakamag-anak na. Nandoon pa yung mami niya sa Senado eh. Hindi, kung maganda naman ang ginagawa eh. Oo. Hindi, in fairness na-interview ko ang mother nyo eh. So alam ko na maayos ang ginagawa. Di ba last term na nung ano niya? Yun lang kasi ang reservation ng tao eh. Kasi nga yung anti-dynasty bill, pabor ka ba doon? 'Di ba? Kasi syempre may nanay ka sa sa Senado. Tapos dahil sa mga pinakikita mong husay ngayon, tsaka pagmamahal sa bayan, parang gusto rin ng mga tao Pero na. ang tanong dyan, mas gusto mo ba si Soto na kahit walang kamag-anak na nandun kaysa sa kanya? Ayun lang. Ayun nga kasi hindi ako naniniwala ako sa naniniwala ako sa yung dynasty na mabuti. Meron din naman mga dynasty na masama. Oo, hindi ba? Pero tanong, si Kong, gusto mo ba? Sa totoo lang, ayoko naman talagang maging politiko at hindi naman ako excited na tumakbo para sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon. Gusto ko lang na magkaroon ng malaking pagbabago ngayon na. At ang wish ko nga sana over the past few months was magkaroon ng mas malaking political changes sa ating bansa pero hindi na isa katuparan. Pero ako po naman kasi ay may magandang ng buhay bago ako pumasok sa politika at hindi naman ako masyadong excited na tumakbo para sa isang posisyon. Now that being said, pagdating sa question of dynasty, ako po ay sang-ayon sa anumang pinaka-extreme version of the anti-dynasty bill kasi nga hindi naman kami sa aming pamilya nakikinabang sa ating mga pwesto. So kung ano man ang oportunidad para mag-occupy ng isang posisyon, then tatanggapin na lang natin. Pero ang masasabi ko nga na nagiging diversion na rin kasi yung question of political dynasty eh. Parang yun ay naging misdiagnosis ng tunay na problema ng ating bansa. Na ang tunay na problema ay more of corruption in government and control ng mga negosyante sa ating politika. Hindi yung maraming mga magkamag-anak na nasa mga pwesto sa gobyerno. Pero kung pinag-uusapan na natin ng mga reforma sa politika na talagang makakatulong, hindi yung pag-regulate sinong pwedeng mag-occupy ng mga posisyon. Dapat bawasan ng mga posisyon. I think nabanggit ko naman na din ito noon, pero kaya lang naman nagkakaroon ng political dynasty dahil ang daming mga pwesto sa Kongreso, 318. Kaya may mga mag-asawa, magkapatid. Kung gawin na lang natin 100, ang kung mga tanggal- posisyon sa Kongreso, malaki pang matitipid ng ating bayan. Kung tanggalin na lang kaya yung mga Mas congressman. maganda. I mean, Party list. marami naman mga ayaw na maging unicameral kasi ang isip nila baka yung mga nasa Kongreso makikinabang kung wala ng Senado. Pero kung ano man ang sistema, kung per province o national, kasi yan naman ang debate between Congress and Senate is secondary to me. Ang point is, ako'y pabor sa anumang sistema ng ating gobyerno na makakabawas sa mga pwesto sa ating gobyerno. Kasi pag parami ang mga politiko, parami Marami din magnanakaw, ang kailangan na magnakaw para to feed themselves, di ba? At I think yun ang sakit kasi ng ating bansa. Ang populasyon natin ay mas maliit sa ibang mga bansa, pero mas maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado. Kaya siguro, mas malaki din ang corruption dito. Parang nalilito tayo kung sinong magnanakaw kapag sobrang dami. Pero pag konti lang yung magnanakaw, madali nating Hindi, ang ma-pinpoint, unang ano ba? Ang magandang unang tanggalin dyan, yung maingay na tabingi, yung bading. Tanggalin mo kagad dyan. Party list na Kaya naman. nga, Ano yan, si Percy Paloma. nalulungkot ako na sinasabi ng iba, ang sakit ng politika sa Pilipinas, ang dynasty. Kasi totoo man yan, maraming ibang mga sakit. At ang mga sakit na yan ay magagamot pagbawasan mo lang ang mga pwesto sa Anong gobyerno. stage na yan? Ang stage ano na, stage 5 ba yan? Sinabi ko nga kanina, naisip ko na napakababa na lang ng pag-asa natin sa mga susunod na mga taon dahil sa laki ng ating utang. Kaya baka stage 4 na ang Pilipinas. Kong, hindi ka ba napapagod? Pinaglalaban mo, nasa tama ka, alam mo, nasa tama ka. Pero bakit parang wala nakikinig? Kaya Hindi nga, ka ba napapagod sa O ganyan? frustrate. Oh. aaminin ko na, nung January, akala ko magkakaroon pa ng malaking pagbabago sa ating bansa. At hinihikayat ko ang mga iba na ilabas din ang mga impormasyon na meron sila at sana talagang magkaroon ng malaking pagbabago dahil sa issue ng flood control. Pero ang nangyari, successfully na pagtakpan na ang issue ito at walang talagang nangyari. 'Di ba? Kaya ang
ginagawa lang natin ngayon ay to make the most of the opportunity now to advocate for lower government spending, less corruption in government because of this economic crisis. Pero mas interesado ako sana kung mabuksan ulit yung flood control kasi yun yung talagang kailangan na pag-usapan. Tungkol kasi sa accountability sa mga politiko natin yan. Pero ngayon, mga politiko, ginagawa pa nila na sila ay bida dahil nasa krisis tayo ng langis at sila ay may ayuda na pansolusyon. Pero pag malilimutan natin ang issue ng flood control, parang we're playing into the hands of the people that want to cover up the issue. Kung, nabanggit nyo na yung flood control. Marami kasi nag-aantay doon sa sinabi ninyong Cabral Files eh. Bakit hindi na tumuloy-tuloy yun? Ba't hindi lumabas na yung talagang dapat lumabas doon? Salamat po sa inyong tanong. Nung early February nga, may inilabas akong post na may iba pa akong ebidensya na ilalabas. At through that time, marami akong mga kinakausap na mga senior sa akin sa politika mula sa iba't ibang mga sektor. Kasama na ang mga dating mga naging guest sa inyong show. At gusto ko sanang ilabas na lahat ng mga ebidensya tungkol sa korupsyon sa flood control. Pero ang payo sa akin ng lahat ay kung ilalabas ito ngayon, wala din naman patutunguhan. Pero ang sinabi ko, bakit na lang hindi ilabas na lang din? Ang isang konsiderasyon ay yung mga testigo nito ay buhay pa. At kung ilalabas lahat ngayon, baka hindi sila mabubuhay pa. Dahil ang fear, for example, of Zaldico, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas at ilabas lahat ng alam niya ay not misplaced na sinasabi nga ng iba, baka yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Zaldico International Airport. Di ba? Diba? Kasi puro aeroplano niya yun nandun eh. Oh, pero just to use that example, Zaldi knows the whole story that can implicate the people who are behind flood control. Pero baka hindi niya inilabas lahat ng kaya niyang ilabas dahil naiisip din niya na wala naman patutunguhan. At yung mga iba din na nasa gobyerno pa ngayon, marami pang mga nasa gobyerno ngayon ay may alam pa tungkol sa totoong nangyari sa flood control. O may mga natanggal sa gobyerno na nandito pa sa bansa na maraming alam tungkol sa tunay na nangyari sa flood control. At kilala natin sila, may ebidensya tayo galing sa kanila, pero hindi ito inilalabas ngayon kasi ang sinasabi nila, wala naman nangyayari at baka kung lumabas ngayon, may mangyari pa sa kanila. Pero at least may konti tayong consolation. At ito po ay ito. Naniniwala ako, kung hindi mangyayari ang accountability ngayong taon, mangyayari siya by 2028. Kasi ang lumabas actually hindi lang isa, kung hindi napakaraming mga tao ang may sufficient evidence that will implicate the people who are really behind it. And basta ang ating gobyerno ay determinado na panagutin ang mga behind sa flood control anomaly, then siguradong sigurado na maraming makukulong by 2028. Alam nyo kung, I'll be honest with you sa tingin ko, like pinag-usapan natin to kanina eh. Maganda kasi makausap nyo yung mga tulad namin. Hindi ko sa pinagmamalaki. Kasi kami po yung nasa ground. Yung makakausap ninyo, mga politiko. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao parang ayaw o hindi sumasama ay dahil sa nararamdaman nila na para bang pinaglalaruan sila na unti-unting nilalabas. Bakit na lang hindi ilabas ng bagsakan and let the people judge? Kasi nga, di ba meron tayong kasabihan, the truth shall set us free. But the truth should be the whole truth. It's not the half, not the 3/4. Kailangan buo. Ang nararamdaman kasi ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa SOCMED, bakit pa unti-unti ang labas? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ano ba? Is this politics o naging invento? May script ba? Ba't hindi nyo na lang ilatag lahat? Kami nang bahalang magtansya kung totoo ba to o hindi. Kasi nangyayari, parang, ito hindi naman po para anin yung iba nating kababayan na naglabas. Halimbawa, yung kay Atty. Baligod, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung sa inyo, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung kay Kiko, kapiraso pa lang din lahat, hindi pa nilalabas. So tuloy, ang tao, parang, ano ba?
Ano ba talaga yung totoo? Well, Tell us the truth and we will be the one to judge. Well- Di kaya baka inaantayin yung mamatay na yung tapos sa kanyo Hindi, lalabas kasi na to. naintindihan ko yung sentimento na kailangan protektahan yung mga ibang taong buhay pa na nandyan. Pero hindi ba hayaan na lang natin ang katotohanan ang siyang humusga? Well, may Mag-agree ba si mag-agree ba si Kong Leviste sa akin kung sasabihin ko na yung sinasabi ni Banat Ben na itodo, baka mas lalong ma-overwhelm yung tao tapos hindi nila alam kung ano ba yung kung saan sila magfo-focus. Kung sabay-sabay ilalabas ng buo itong ano na to. Well, meron akong direct sagot na yung iba hindi nila inilalabas lahat dahil ang iniisip nila ayaw nilang makulong. Kung sila ay sangkot sa issue na yun at sila ay maaari sana maging whistleblower. In my case, wala naman akong kinalaman sa flood control kaya gusto kong ilabas pero hindi din naman galing sa akin ang impormasyon. Galing sa mga tao na ipinagkatiwala sa akin o na balitaan ko lang sa kanila ang impormasyong ito. Kaya kung manggagaling lang din naman sa akin, sasabihin naman ng ating kagalang-galang na mga opisyal sa gobyerno, fake news ang galing sa akin. Kaya ang pinaka-importanting mangyari, maglakas loob ang mga tao na may direktang involvement dito na magsalita. Pero ang problema, kung hindi naman sila susuportahan either ng gobyerno o ng mga tao, makukulong sila. Kaya si Zaldico lang ay may sapat na impormasyon para ma-explain yung buong kwento. Pero kung sa tingin niya may patutunguhan ang paglalabas niya nito, siguro inilabas na niya. Pero inassess nila na hindi, kaya siguro after November, tumigil na. Ba't hindi nyo naisip kong na na magtulungan kayo ni Zaldico? Actually, yun yung inaasahan ko na yung iba ay lumabas din. At pag ang isa ay mag-tell all na, yung mga iba ay maglakas ng loob din na mag-tell all na. Pero alam mo, dapat pinag-usapan na ito off kami. Kasi nakikinig din yung mga espiya ng gobyerno dito eh. Oo. Baka biglang bukas patatahimikin yung iba dyan. Pero alam naman nila ito. Ang point ko lang kasi is kung may mag-move ng isa sana, baka in fact, I know for a fact na naturally mas lalakas ng loob yung mga iba dyan. Pero kahit isa ay hindi naglalakas ng loob kasi yung Nag-aantayan kayo. na pick up ko sa kanila, hindi din sila nag-aantayan. Napakalayo sa tingin nila ang readiness ng taong bayan para tumugon kung ilabas nila ang katotohanan. Kasi kung sakaling sa 2028 yan nilabas, magmumukhang propaganda. Pagkatapos ng eleksyon to. Pagkatapos daw ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon. Kaya alam kong yung iba sa inyong mga nanonood ay gustong ngayong taon na magkaroon ng accountability. Pero ako ang siguro isa sa mga pinaka may gusto na magkaroon na kaagad ng accountability. Pero ang in fact aking attempts over the past few months ay ma-advance ito. Hindi lang sa mga bagay na alam na ng iba, pati sa mga ibang bagay na hindi pa alam ng iba. Pero ang masasabi ko na lang po, at least by 2028, magkakaroon ng accountability. Tsaka hindi lang ikaw kung ang may may ganitong pinangahawakan. Marami din kayo eh. Andiyan din si Manong Chavit. Ikaw, yan sa Halimbawa, hinahawakan mo. Meron si pa isa, Gov Chavit, may April 14 sana na ngayon pinospone. Nung pinospone, may nangyari ba sa na reaction ng tao? Wala. We just allowed it to happen, di ba? So parang lumalabas, we're allowing the cover-up to get away with it, and if that is the case, then lalong hindi nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na may first-hand information tungkol dito na magsalita. Tapos yung tingin pa ng tao ngayon sa inyo na mga ganyan na parang nakikisabay na lang kayo sa mga, kasi halos lahat may mga may mga kanya-kanyang hawak na ilalabas ko to pagdating ng panahon na ganito. So yung ibang mga netizen inisip nila na ay nakikisabay lang yan sa nakikisabay lang yan kasi parang naging uso na eh. Meron si Chavit, meron ikaw, meron maraming may mga hawak na alas na palagi nilang sinasabi na hindi pa namin to ilalabas. Ano pa? Sa tamang panahon. So yung mga tao naiinip na, sinasabi na nga nila magsabay-sabay na kayo eh. Ilabas nyo na lahat yan eh. Para Actually, magandang idea yung magsabay-sabay na. In fact, dapat diba? mag-usap tayo kay Chavit. sabay yung hindi po isang buhusan Pero yun na. si Chavit ay parang din ako eh. Hindi naman kami yung directly may involvement sa flood control kaya
kahit na ilabas ni Gov Chavit ang ibang ebidensya niya, sasabihan lang ng mga ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman galing sa kanya yan. 'Di ba? Kaya ang mas mahirap kasi, yung tao na involved kasi halimbawa, siya yung nag-implement ng nakawan, kung magsalita siya, ipapakulong siya. 'Di ba? Kaya ang importante, tayo katulad ni Gov Chavit ay dapat mag-encourage ng mga tao na directly may involvement na magsalita, at yun po ay mangyayari kung ang inyong mga manonood naman ay susuporta sa kanila kung sila ay magsasalita. Katulad yan kung sinabi nyo kanina, ito, huling tanong ko na. Yung iniingatan nyo yung buhay ng mga involved dyan sa... Para ano pagdating ng 2028, buhay pa sila. Oo. Pero, di ba sabi nyo, para kayo sa bayan. Kung iilan lang naman din naman sila na tao at ilang milyon ang makikinabang sa magiging... Pero ito yung dahilan kasi kailangan buhay sila sa 2028 para kapag nakikinig kasi yung mga taong sakot sa flood control eh. Para pag may Blue Ribbon Committee hearing sa 2028, buhay pa yung mga testigo tungkol sa okay. anong tunay na nangyari nung mga nakaraang mga taon. Pero Kung, alam mo, dalawa tong tanong ko, no? Sundutan ko lang yung sinabi niya. Alam mo, isa lang ang mamatay. Palagay ko tapos na to eh. Pagka meron lang magbuwis ng buhay. Kasi yung galit ng tao, talagang sobra na eh. Pag may isa pa, delikado na. Pangalawa, yung mabigat tong binitawan nitong mga Marines. Bakit hindi kayo makipagtulungan doon sa Marines na parehas lang din yung pinatutunguhan eh? As you mentioned, there's actually another batch of Marines na dapat lumabas nga din, di ba? At saka hindi ko din alam kung alam to ng publiko, pero ang sinasabi daw, mahigit 100 yung mga so-called basureros. Pero yung mga iba baka nasa control pa rin, kaya hindi lumalabas. At siguro ang isang iniisip ng ibang mga Marines ay yung mga unang 18 nga, kinasuhan nung lumabas sila. Kaya napakahirap po kasi ang environment ngayon para magsalita. Pero mabuti nga lumabas yung 18 at nabanggit ko naman din kanina off camera. Meron din naman akong konting naging kinalaman sa paglalabas noon. Konting-konti lang naman. Pero gusto ko sana na sinabi nyo nga, pag may lumabas, yung iba lalabas din. At inasahan ko na magkaroon ng snowball after that. In fact, kaya dapat by February 25, People Power 40th anniversary, lumabas lahat nito. Kaya mabuti, February 24, lumabas ang 18 Marines. Pero after that, pumasok si Trump na sa Iran, nalimutan na yung flood control. Pero isipin nyo, yung mga Marines, nagsakripisyo. I know, ikaw nagsasakripisyo. Kita ko naman. Kasi kung ako sa'yo, yung ganyan akong kayaman, tahimik na ako. Diba? I mean, you don't need this. Pero baka naman makapag-convince kayo nung mga katulad ninyong mga congressman, kasi we really need to sacrifice. Baka wala nang aabutan tayong 2028. Baka nga wala nang eleksyon and we don't know. Baka si Garcia pa rin na nakaupo. Well, yung magkakaroon ng movement talaga is kapag may mga makakasuhan. Kaya hindi nagkakasuhan ngayon dahil kung malimutan ng mga tao yung issue, hindi na kailangan magkaroon ng mga kaso, di ba? Hindi na rin magsasalita ang mga taong involved. Pero kapag ikaw ay makasuhan, ang interest mo ay sabihin na lahat para mapalaya ka, di ba? Pero ang I think fault line na lang is, will the government be able to get away with none of the parties that knows a lot being sued? Kasi meron naman naging resulta eh. Nakikita natin kaya pinipilit yung impeachment para mapagtakpan tong maleta. In short, sapul na sila eh. Defensive na sila. Konti na lang eh. Baka naman meron pang iba, lalo na yung mga matataas dyan, na tumanggap din, we don't know. Baka masolusyonan natin to ASAP. Gusto kong i-encourage din sila. Pero so far, sabi nila, alam mo ang sabi nila? Hanggang social media lang naman kasi ang mga taong may gusto na lumabas ang katotohanan eh. Wala sila sa lansangan. Kaya ngayon,
mga kababayan natin nasa liwasang Bonifacio para manawagan na ibaba ang VAT. Kasi ano to Kaya ako nga nandito para imbitahan kayo Ayun. na sumali Tara na. sa Wala liwasan. tayo ngayon. Akala ko sa resort tayo. Si Kong Lian, mas naniniwala pa rin na mayroong pag-asa. There's something that we can do para mabago talaga yung nangyayari ngayon. Or matapos itong nangyayari ngayon. Well, ang sinasabi naman ng iba, napaka-unpredictable naman ng events. Hindi naman inakala nung 1985 na by 1986 ay nagka-EDSA People Power Revolution na. Pero the least that we can do is, as was mentioned a while ago, to keep the issue alive Yeah. and to also give opportunity for the public to air their grievances. Kaya, inaamin ko, tayo ay sumusuporta sa panawagan ng mga kababayan natin na ngayon ay nasa liwasang Bonifacio tungkol naman sa economic issues. Pero kaya ako din dinuduktong yung flood control sa economic issues ngayon kasi kaya naman tayo may ganitong krisis ngayon dahil winaldas na napakalaking pondo sa flood control. Akong, nag-guess ko yung kanina sinabi mo eh. Yung iba, puro social media lang. No? To be fair, kasi pag tiningnan natin to, yung taong bayan naman ang inaantay yung mga politiko. Parang chicken and egg eh. Sino bang mauuna? Yung tao, inaantay ng politiko yung tao o dapat yung tao ang inaantay kayong mga leaders or yung mga kasama nyo? Kasi antayan. Meron pa nga rumors na ang inaantay daw ng AFP is yung tao. Lumabas na yung tao, remember? Before nagsalita si Senator Amy ng lulong, ang laki na nun. Asan yung leaders? Kaya mga kababayan, may 1,000 mga taga Batangas na nasa liwasang Bonifacio ngayon Sapahan natin. Sapahan natin. para manawagan para ibaba ang VAT. Ba't lang o baka ma-misinterpret ng mga ng mga spy, yung mga sinasabi yung mga nanonood ngayon. Baka sabihin nila you're trying to alam mo, yung topple Ibaba ang VAT. ibaba ang VAT. Pero kung dapat nga ganun kong na bakit ayaw nyo na lang tumbukin na ipababa nyo si Marcos kaysa dyan sa bat na yan maaaring bumaba yung bat na yan kung wala na si Marcos. Ba't ayaw niya irekta na lang ganun? Kasi 99% ng mga Pilipino gustong ibaba ang VAT. Yes. Kaya Ito Kong, magsakal natin si Kong ng matinding sige. matinding tanong. Banatan. O kasi gusto nilang malaman, seryoso ba talaga si Kong Libiste sa laban sa korupsyon. 18 Marines sa pag-usapan natin kanina at kasama sa kanilang testimonya na ang iyong nanay ay nakatanggap daw ng mali-malitang pera din. Opo. Kaya nabanggit ko po kanina na speaking for myself, a few weeks before lumabas pa yung 18 Marines, natanggap ko na yung kopya ng affidavit nila. At yun ay dahil hindi nga sila pa lumalabas kasi kailangan ng mga tumutulong sa kanila ng tulong para lumabas sila. At ako po ay may konting kinalaman sa paglalabas nila by February 24. At naging importante nga sa akin na lumabas at may suporta sila. Pero when I saw the affidavit, wala po akong ginawa para pakialaman yon. At ako po ay naniniwala para sa transparency at sa accountability. Kaya suportado ko ang paglalabas nila even with the contents of their affidavit. That being said, ang nakikita kong importanteng piece of the puzzle din naman sa kanilang affidavit ay kung ano ang sasabihin ni Zaldico tungkol sa mga taong pinangalanan sa affidavit nila. At yung affidavit kasi nila ay mga impormasyon mula sa 18 of them na hindi naman lahat ng 18 ay may involvement sa bawat transaction. At kung meron isa o dalawa na nandoon nung may isang napagkwentuhan nila, then depende na lang kung anong sasabihin ni Zaldico, kung totoo man yun o hindi. Pero pwede ko bang sabihin na may nagparating mula kay Zaldico Yan. yung isang nandun ay hindi naman totoo galing sa kanya. Pero hindi ko po alam, ayoko naman sabihin na mali ang anumang bahagi ng kanilang affidavit. May naparating lang mula kay Zaldico na may Isang information doon. isang information doon na hindi totoo. Alin kaya yun? Pero yung isa namang maaaring sabihin is baka naman totoo na may dinaliveran ang Marine, pero baka naman iba ang konteksto mula kay Zaldi pag ipaliwanag niya para saan yung dineliveran na yon. Pero again, mabuti na lumabas yung 18, sana lumabas yung susunod pang batch. Sana eventually pagdating ng 2028 yung buong 100 ay lalabas na at may paliwanag ni Zaldi bawat isa sa mga mapapangalanan doon. At dapat nga mas marami pa ang mapapangalanan doon. Siguro kasi yung mga iba
ay nasa kaalaman ng ibang mga Marines na hindi pa lumabas, may paliwanag ni Zaldi para saan ang bawat na pangalanan doon. Parang sinasabi mo na kumontak or nagpadala ng emisaryo si Zaldico may mga para kaibigan, sabihin na yung mga sinasabi ng 18 Marines, may mga partner, Hindi. isa doon? hindi naman specifically para dyan, pero meron tayong mga kaibigan kasi na kaibigan ni Zaldi. In fact, ang aking ina ay matagal ng kaibigan, isa sa mga malapit kay Zaldi. Nung bata pa lang ako, kung pwede ko itong ma-share, kilala ko na by then, hindi pa siya congressman na Zaldi ko. In fact, I first met him 2013 during the campaign ng mga senators ni President Noynoy Aquino. Kasi noon si Zaldi ay Noynoy naman. Tapos nung time ni PRRD, Duterte siya. Tapos Noynoy ngayon, na siya noon. Ngayon, BBM siya. Noynoy pa din. Hindi, ibig kong sabihin, si Zaldi kasi ay matagal na sa politika. At halos lahat ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno ay kilala niya. Pero particularly, close din sila at ang aking ina at ako mismo po ay na-meet niya many times. Pero may mga nakukuha din tayong info mula sa mga tao na may contact sa kanya. Pero ang masasabi ko na lang, para mabuo ang buong picture, it will be very important what he will eventually say about all the contents of that and more. At sana, buhay pa ang lahat ng mga testigong ito by or before 2028. At saka you have all the reason now para sana hindi sakyan itong testimonya ng 18 Marines. But even if lumabas na yung pangalan ng nanay mo, you're still pushing na maimbestigahan itong mga testimonya ng 18 Marines. Pwede kong i-share to, pero hindi ko masyadong i-divulge yung mga detalye kasi yung tao na kausap ko dito ay dapat ang magsalita tungkol dito. Pero mas maaga sanang lumabas pa yung 18 Marines. Pero may mga hesitations sila kasi talagang mahirap yung ginawa nila. Pero ako yung nag-push na dapat by February 24 lumabas sila kasi importanteng malaman sa earliest possible time ang laman ng kanilang affidavit. Kung, ang dami mong kinukwento kanina pa eh. Napag-isip, kung sa akin nakaisip ko eh, na parang makakaalala kayo ni Captain Simpson, Salky ko. Ano yan, makakaano kayo? Ano yan? Parang... Hindi, yung mga matagal ano, na sa politika ay ganon? nakakakilala naman. Alam ko kasi parang may... Ano may parang... Pero parang nakaplano eh, no? si Manong Chavez kasi ay may interest na makatulong sa bayan. Kaya common ang interest namin. Hindi naman okay. interest niya magnakaw. Baka yung mga kapwa magnanakaw magkakilala, yung mga kapwa na makabayan ay magkakilala din. Pero Ito- kung mayaman mo na, no? Ano mo gusto mong patunayan? Ipahiramin. Ano gusto mong patunayan? Actually, gusto ko lang na may silbi. Kasi ayoko naman na nandyan lang tayo. Nalulungkot nga ako pagdating sa kongreso at may script lang, nakaupo lang kami doon. Eh ayokong sumunod sa script. Gusto ko na may ambag tayo araw-araw sa kongreso. Pero kung naalala mo yung sinabi ko sa'yo nung nakaraang nandito ka, Ano naiintindihan siguro yun? na... Hindi, naalala mo yun. Naalala mo to, ha? Magiging presidente ka ng Pilipinas. Pangalawang beses ko na sinabi yan, ha? Actually, hindi ko alam kung meron pang Pilipinas by then. Kasi napaka... Mawawala ang Pilipinas? napaka baba ng ating prospects sa ngayon. Pero Okay. sinasabi naman na, alam mo, kahit yung mga Hudyo dumaan sa Holocaust, kalahati ng lahi nila ay pinatay ni Hitler. Pero ngayon, napakalakas nila. 'Di ba? Kaya, on one hand, napaka lungkot ko para sa kinabukasan ng ating bansa. Pero on the other hand, palaging may pag-asa kung yung iba namang mga bansa ay dumaan din naman sa So, ganitong yung hirap. sinasabi mo kanina na by end of 2028, o bago mag-2028, bakit hindi mabukas? No? Kausapin mo yung mga mismong Kaya ka testigo. na. Sa Liwasang Bonifacio. At Hindi mo mga taga-Cavite. Oo, sa Sama kasi Liwasang Liwasang Bonifacio bukas. Ando doon na yung mga... Mag-usap tayo, okay? Kami nasa isang banda na nanawagan para ibaba ang VAT. Yung kabilang banda, bahala ka na. Ano? Ipaglaban ng mga... Wala akong kasama nun. Freedom of expression. Sa kanya ako maunawaan nun. Maunawaan mo ako nun. Ibabambading sa kanya. Hoy! Ang bading. Baka bukas pumunta siya, ano? Si Percy Paloma. Pero ano itong isa pang issue kasi kanina, ano yun parang yung binitawan ni Banat Bay kanina na lahat na ilabas na natin para mawindang ang taong bayan. O isang naging issue pa, Banat Bay, yung issue ng text messages. Yun nga yung sinasabi ko kanina na marami akong mga nakuha at galing sa mga taong may direct involvement sa flood control na gusto kong ilabas. In fact,
halata naman ito, kaya alam na to ng mga intel na nanonood dito. Kaya marami akong mga ginagawa nung January at February. Kasi gusto ko, nung February na ilabas na lahat. Pero sinabi sa akin ng mga mas senior na, ay, teka lang, hindi pa handa. Kaya sinabi din ng iba, makakasama pa kung ilabas mo ngayon. Kasi hindi na siya pwedeng lumabas in the future kapag mas okay na. Kung may lumabas pang balita, Banat Bay, magbabakasyon daw siya ng 6 months. Bakit Pero ang totoo bilis? ba yun? Wala pa 6 months, andito ka na. Yung totoo ba yun na pinagbabakasyon ka at nagbakasyon ka? Ay, totoo. Na? May mga matataas na tao sa gobyerno Sino yan? na Sino yan? nagpapakasyon sa akin. Tapos Sino ano? yan? All. At andito naman ako, hindi naman ako talagang nagbakasyon ng ganong kahaba. Pero sa totoo lang, nanonood kasi yung mga intel ngayon sa show ninyo eh. Nandoon lang ako naghihintay na may pagkakataon na tulad ng mag-grant yung wish ni Sir Banat Bay na ilabas ng lahat. Pero naghihintay pa tayo eh. Alam nyo kung, huwag na kayo mag-antay. Kaming kausapin ninyo. Kami na Ayaw maglalabas. ilabas, Kami maglalabas. Kami tutulong sa inyo na maglabas ng mga yan. Hindi naman pwede na Kasi tayo-tayo lang. Dapat marami tayo. Pag nilabas natin yan sa social media, siguradong social media ilalabas yan. Hayaan nyo na makulong si Jack. Sabi namin, yung source galing sa kanya. Sanay na ako. Yan Go. siya makulong. Mabulok sa kulungan. Sacrificial lamb. Oo. Basta ang masasabi ko, pag mag-uusap-usap na ang lahat ng may kaalaman tungkol sa mga kaalaman nila, walang duda na maraming makukulong. So kung sinasabi mo, marami pa to, marami pa kayong hawak, marami pa kayong mga At hindi to sa akin. Ito'y galing sa mga tao na may direct involvement na buhay pa. Kaya ang sinasabi kong role natin is create the conditions para lumabas sila. Pero ngayon, hanggang Facebook kasi yung ibang mga kasamahan natin eh. Pero kaya tayo nandito ngayon sa inyong show para imbitahan ng ating mga kababayan na sumali sa Liwasang Bonifacio. Hindi kaya para ibaba ano, ang VAT. kaya nagtataas ang presyo ng mga diesel ngayon, bilihin, pinahirap nila buhay para walang pamasahe yung mga kababayan natin magpunta dyan, Kong. Alam nyo, ang propaganda kasi ngayon ay dulot ng Iran crisis, ang hirap ng ating ekonomiya. Pero bago pa naman nitong lahat, naghihirap na tayo eh. At kaya tayo, ang pinaka naghihirap ngayon sa Southeast Asia, dahil sa laki ng ating utang, kaya hindi tayo pwedeng mag-provide ng subsidies para sa ating mga affected sectors. Kaya, Ninakaw na lahat po eh. Di ba? tama. Kaya, ang isang posibilidad ay dahil sa hirap ngayon, baka magkaroon ng bagong clamor para sa pagbabago. At kung hindi pa ngayong araw, then sa mga susunod na mga linggo at buwan, mag-worsen pa ang ating sitwasyon ngayon. Ayun, nanonood na ulit yung mga intel sa inyong show. Pero alam naman na nilang lahat na posibilidad ito eh. Ang dami nga nagsasabi, ilabas nyo na daw eh. Lahat Oo. eh. Tama-tama daw sa pagrarally ninyo sa liwasan para ibaba ang bat. Ang bad. Baka kaya tayo may rally sa Liwasang para kung Doon dumami mo talaga ilalabas. tayo doon ilalabas. Oo. Ayan, pwede. Ayan Pero- daw, mga kababayan, wag naman kayo kailangan daw lumabas. Ilang araw na to, Kong, itong nagaganap Ito yung na pang-apat pagtitipon na. dyan? Pang-apat na. Opo. Hindi naman kailangan ng permit dyan sa Liwasang Bonifacio kasi wala ba kayo nakikita dyan na ali-aligid na parang tila mo Actually, itataboy kayo kasi marami ng Napapasalamat na beses tayo eh. sa City of Manila at sa police na safe, malinis ang Liwasang Bonifacio. Maganda din siyang park. In fact, napaka magandang lugar siya kasi malapit lang din sa Luneta. Oo, tsaka malapit din sa Malacanang. Oo, ilang hakbang lang yan. Konting hakbang lang, di ba? Opo. Oo, ano na yan, Mindyola na. Sana na tayong halata. Nanonood pa sa yung show yung mga iba. Hindi naman, hindi ka rin madaming harang dun eh. Hindi ka sa Malacanang eh. Wala naman doon yung presidente, no? Wala naman, nasa ano daw eh, nasa ibang bansa daw, sabi. Akala ko sa Sa Europe ibang region. bansa, grabe naman kayo. Akala ko nasa Pampanga eh. Wala, Nasa Macau ewan daw. ko kung saan siya Pero kung- nagpapakita eh. Di ba sabi mo may nagpabakasyon sa'yo? Sino yun? Sino yung mga yan? Actually, maraming mga tao sa gobyerno ay gusto naman na tumahimik itong flood control. At galing sa pinakamataas ang rekomendasyon na pabakasyonin ako. Pinakamataas na sa bansa? Mataas ang tama, ganun. Ano ba? Pero basta for the most of the time na sinabi ako kung na abroad ako, andito lang naman ako. Hinihintay ko lang ang pagkakataon na i-grant yung wish ni Banat Bay. Uy. Pero Iba ang wish niyan. hindi pa dumating eh. Parehas ng wish nung ano. Hindi kaya si Senator Ping Hindi kaya si Senator Ping Lacson yung Hindi, nagpapaano sa inyo sa inyo? Pinakamataas. Pinakamataas? Mas mataas Si pa. Soto. Si Soto. Mataas pa. Uy! Ay, alam na. High na high. High na high. Mataas ang tama. Oo. Yung laging nasa Tama. taas. Oo, lagi siya nasa tama. High siya, high. Tama ka nga. Oo, tama ka nga. Isang practical reason din na step back ako is
kung sino yung nagsasalita, even our friend Kong Kiko, ginagawa tungkol sa messenger yung message. At ang gusto ko sana, maging focus yung message. Pero kung wala naman messenger, hindi naman lumalabas yung message, di ba? Pero ang mga ginagawa ko ay tungo lang sa atikain na lumabas in the way na most effective ang kailangan malaman ng mga tao. Ganito isa na lang. pang isa pang malakas, isa pang... Sandali, ito muna. Ito muna. Ganito na lang. Sa akin mo lang ibigay impormasyon para ako na lang ang pagbakasyonin nila. Eh, mahilig tayong magbakasyon, di ba? Kaya alam, baka yung bakasyon mo, hindi ka na pauwiin dito. Yun ang problema. Speaking of laging tama, Kong, may tatanong sa iyo si Jay. Yung sa laging tama. Kamusta na kayo na Auntie Claire? Sinampahan ko siya ng kaso nung mid-January. Tapos yung Regional Trial Court ng Balayan ay nag-schedule naman na ng aming hearing. Hindi ko lang naalala yung mga detalye kasi ang ating abogado doon ay si Attorney Topacio. At siya naman po ang bahala na sa kasong ito. At ito po ay civil case, hindi siya criminal. Kaya hindi naman siya makukulong. Pero kailangan niyang magbayad ng multa. Magkano kung? 110 million para sa Isang maliit libelous na yun. statements. Pero mukhang ang kulang yung hiningi natin eh. Kasi una, hindi naman din siya tumahimik. Pangalawa, sinabi na dahil sa sleepless nights, kailangan ko siyang bayaran ng 500 million na galing lang naman sa hangin yung numerong yun. Kaya ang actual trial proceedings, bahala na po si Attorney Topacio. Pero ako po ay may mataas na pag-asa na sinabi ko nga by 2028 magkaroon ng hustisya. At baka pati na sa mga nagpakalat ng mga fake news galing sa gobyerno, sila din po ay mananagot. Ay, sa oo, ating mananagot talaga sistema. yun. Paano yun kung magkano lang naman yung sahod ng isang USEC? Ng isang... Ay, yung ng katulad ni issue ko nga Auntie sa Claire? Kongreso, yung budget ng opisina niya halos 2.5 bilyon eh. Ay, grabe. So parang... Hindi, at saka yung ikinagagalit ko nga ay malaking portion pa ng ating government funds, lahat ng mga opisina ng gobyerno ay napupunta sa mga trolls. Hindi, may budget ang Kongreso, may budget ang Office of the President, may budget ang sinasabi daw PCSO ang gumagastos para sa mga troll eh. At ang mga funds ng taong bayan ay ginagamit para atakihin ang mga kritiko ng administrasyon. Pero dahil dun sa sinabi nyo kanina kong na parang kulang pa yung 110 110 million pesos. million na pinapabayaran nyo kay Auntie Claire, sinasabi nyo po ba na totoo nga yung issue about kay Auntie Claire na may billion siyang pondo? Ay totoong may billion siyang pondo. Nasa Nakita ko nasilip. dokumento naman yun. Kaya pala ang nakadokumento takam, talaga. kaya pala takam niya, no? Kaya pala takam niya, kasi dami ng pera. Sira ulo yun eh. Pero alam mo, maganda dito kay Kong, marunong siya makinig sa kanyang mga senior na politiko. Pero how do you balance yung listening to the senior at the same time yung sakripisyo mo na ikaw mismo gagawin mo yung nalalaman mo. Napakadelikado niyan. Banat pa eh, Oo. nung ginagawa ni Kong eh. Alam namin na delikado kasi Actually, madalas hindi ko sila pinapakinggan. Kaya minsan may mga ginagawa ako na going beyond what others want. Pero pag nakikita ko na futile na rin na tumuloy pa, nag-pause tayo. Pero lahat naman ng mga galaw natin ay calculated towards achieving our objective. Pero ang tanong kayo po ba hindi napapagsabihan ng inyong nanay? At na siyempre, iba pag ang advisor o kaya iba ang tao nagsabi sa iyo, medyo pwede niyo sawayin. Pero pag nanay na, hindi dahil sa ano pero Actually, talagang hindi makaka-impluwensya sa akin ng aking ina. At alam din to ng mga tao sa gobyerno, kaya hindi siya sinisisi sa mga ginagawa ko. Pero bilang advice lang niya, bilang anak. hindi ko siya masyadong pinapakinggan tungkol sa mga ginagawa ko. Swail ka! Ang pogi-pogi mo, hindi ka nakikinig sa magulang mo. In fact, tong rally sa Liwasang Bonifacio, hindi naman niya alam. Biglang nalaman lang niya na may rally kami. Katulad niyang kamakailan lang, pinayuhan ka din ni Lacson. Pinakinggan mo rin ba yan? Yung payo ng iba, hindi ko masyadong talagang generally pinapakinggan. Pero Buti naman. Pag may mga, for example, real consideration na kung ilalabas mo to, baka yung taong dinadawit mo ay makakasuhan tapos hindi na siya pwedeng maging testigo sa future, baka yun ay dapat pakinggan, di ba? Kaya hindi ginagawa ang ilang mga hakbang sa flood control dahil pinapayuhan ako
tungkol sa pagpigil nito. Kung hindi, dahil sinasabi din sa akin na kung yung thing na gusto mo ay opposite pa ang magiging effect kung ilalabas mo yung gusto mong ilabas. Baka concern lang kayo doon sa tao na involved. Kasi kung para bang sinasabi ninyo, kung kayo lang, kaya nyong harapin. Ang problema, merong ibang involved na maaaring hindi pa handa o mapahamak. Tama po ba? Opo. Pero pag mangyari yung sinabi mo na sabay-sabay at labas na lahat, baka pwede pa. Pero hindi lang tayo-tayo lang ang dapat sabay-sabay. Dapat pati ang marami pang iba. Kung sa yung sinabi mo kanina na kung sino yung pinakamataas na naputo sa'yo, yung pinakamataas na tao na ngayon, Ulong mo para hindi nila marinig. yung pinakamataas na tao ngayon, pinagpunta na yung buhay mo. Maraming mga nag-advise sa akin na marami talagang maaaring gawin ang ating gobyerno ngayon eh. Kaya ako sinabi noon na parang tayo ay nasa de facto martial law. Pero hindi lang kasi nakikita ng mga tao na nasa labas ng Kongreso, pero lahat ng mga congressman at senador ngayon, halos, takot na makasuhan. At kahit na napakababa na ng suporta ng taong bayan sa ating pamahalaan, it's as if napakalakas pa rin ng ating pamahalaan dahil wini-wield ng pamahalaan ang threat of imprisonment sa legislatura. Pero buti kayo, hindi kayo takot, ano? Kung maaari, pwede yung bang sabihan nyo yung mga kapwa congressman nyo, kami nga nakasuhan na ng ilang beses pa ulit-ulit eh. Hindi kami takot. Tapos silang mga congressman takot. Mabuti kasi wala akong flood control. Pero lahat ng mga iba dyan, meron at some point kaya sila Takot. Kaya nag-iingat. pala sila Yo, takot. guilty Kaya pala. nga, doon kaya nga gusto kong i-connect yung tanong kanina. Nabanggit kasi ni Kong Leandro kanina na ano na ngayon, buwan na ngayon. Hindi pa nagre-release ng budget para sa mga proyekto ng mga congressman. At nagtataka tayo, bakit walang congressman ang nagagalit? Kasi syempre, serbisyo yun para sa kanilang mga constituents eh. Bakit ang inaatupag nila, yung impeachment pa din? Di ba? Dapat kung ako congressman at mahal ko yung constituents ko, ngayon pala nagsasalita na ako nung petsa na. Wala pa tayong mga proyekto na nasisimulan. Yung mga proyekto na inihatag namin, wala pang mga nasisimulan. Di ba? Opo, nagtataka nga din ako bakit yung mga iba ay hindi pa nagrereklamo. Pero at least yung iilan nagreklamo na. Pero that was a few weeks ago already. At ang expectation ko by Easter, dapat lumabas na. Hindi pa lumabas. Kaya I think sa susunod na linggong ito, tatalakayin siguro sa Kongreso kung bakit hindi pa inilabas. Pero baka convenient timing at ilalabas na. Hindi kaya yung inaantay yung pirma. Hindi kaya nga, baka convenient kayong timing na ngayon ilalabas na. Bakit ganun? Kasi katulad sa ICI, di ba? Meron pa daw na hindi nasuswelduhan ng mga nagtrabaho sa ICI. And meron din tayo kakilala, nagtatrabaho din sa gobyerno na ilang months na daw na delay yung kanilang mga sweldo. Bakit kaya ganun? Maaari nga na may mga problema sa cash flow ang ating gobyerno na hindi inire-report. Pero yan ay spekulasyon lamang kasi wala naman po akong datos tungkol dito. Pero nasa interest naman kasi ng pamahalaan na maglabas ng pondo eh. Yes. So there must be something wrong. Hindi kaya nauna na yung... Kasi nung nakaraan ba merong impeachment kay Marcos Jr. Diba? Hindi kaya binayaran din yun? Katulad nung ginawa kay BP Sara. Kaya ngayon, hindi sila umiimik kahit wala Hindi, pa silang mga pondo. Buong 2026 wala pang lumabas. Wala pa talaga. Pero by the way, tungkol sa sinabi mo, maliit lang naman yung pondo na kinailangan sa ICI eh. Hindi lang talaga inilabas kasi yung isang hindi maaaring i-deny is naging joke lang itong ICI na to. Kasi Yes. una, ang taas ng ekspektasyon, ang daming mga sumakay, tapos biglang nalimutan lang, hindi man lang sila binigyan ng budget pang sweldo, gumawa ng report, hindi man nilabas yung report. May mga magagaling na commission nung una, tapos Nawala hindi sila sang-ayon sa ibang mga proceedings, nawala din. Pero may mga ibang mga nagsabi na talagang nagsubok yung mga commissioner na mag-imbestiga. Pero nung may mga natamaan na sila, ay umalis na lang sila. Kung, di ba hinihingi nyo yung report sa ICI? Opo, at sinabi ni Yusek Claire na ipaubaya na lang sa DOJ at Ombudsman ang paglalabas ng report. So, hindi kayo binigyan? Hindi naman sa ibigay sa akin. Gusto kong i-post na sa Facebook. Yes. At I think sinabi na nila na hindi nila, meaning Malacanang, ilalabas. Kasi ibinigay na nila sa DOJ at sa Ombudsman, bahala na sila maglabas. At yan din ang ginawa nila nung napag-usapan yung computer ni Yusek Cabral. Ibinigay ng DPWH kay Ombudsman. At Hindi na rin lumabas yun. gumagawa na lang sila ng mga legal na explanation bakit hindi ito ilabas. Pero alam mo, nakatatlong buwan na in-authenticate o pinoforensic ang ebidensyang ito. At
mabuti na lang aminin nila na ayaw nilang mag-imbestiga. Kasi wala nang maaaring maging paliwanag dito at siguro ang lahat ng mga tao na may suporta sa mga ibang hakbang ng administrasyon, tulad ng nasabi niyo tungkol sa impeachment, ay dapat umamin din na mas importante sa kanila ang mga ginagawa nilang ito kaysa sa magkaroon ng hustisya sa flood control. Kasi walang maaaring mag-justify na tama ang investigasyon ng gobyerno sa flood control, and yet tahimik sila ngayon na wala ng issue ng flood control, walang closure, walang report, at iba naman ngayon ang inaabalahan nila. Sa tingin nyo kung ano yung pinaka-dahilan ng Malacanang na ba't ayaw nilang ilabas to? Alam mo, hindi ko talaga alam kasi sila na nga ang gumawa ng report. Kaya siguro naman hindi masama yung laman ng report. Pero kahit yung mismong report na ginawa nila, ayaw nilang ilabas. Baka sila din yung nasa report. Hindi, kasi sila nga yung gumawa eh. Sila yung gumawa ng report, sila na lahat. O baka wala naman talagang report? Meron yun. Meron din. Pero siguro ayaw nilang lumabas yung report kahit na hindi sila matatamaan sa report kasi magagalit yung mga tao na hindi sila natatamaan sa report. So sa tingin nyo po ba, dahil ayaw nilang ilabas yung report na yan, sa tingin nyo po, naging effective talaga ang ICI? Naging effective para sa kanila na nung mainit yung issue, sinasabi nila na may ginagawa sila, tapos linggo-linggo may press con, di ba? Nag-iimbestiga. Nasawa ng mga Pilipino sa investigasyon hanggang nalimutan na lang yung issue. Alam mo, aminin ko, nabasa ko yung report. Mm. Oo. At yung report, wala si BP Sara Duterte doon. Kaya ayaw nilang ilabas. Hindi tatamaan si BP Sara. Yun lang. Kaya malamang, kaya yun ang dahilan kung bakit ayaw nilang ilabas ang Hindi lang report. sinabi ni Kong Levice sa isang interview niya, banat ba eh? Oo, na dahil ba wala si VP Sara dito sa mga ine-expose namin, kaya hindi kayo interesado. Di ba? Na tatandaan mo yun. By the way, para sa mga trolls na palagi nagsasabi bakit sa Davao ganito, Davao ganyan. Alam mo yung budget na nakuha ng Davao nung Duterte admin, wala kumpara sa laki ng budget na ipinamimigay sa kasalukuyang kongreso at nakaraang kongreso. Kaya ang mga palagi ko nakikita na comments ng mga trolls sa Facebook, madaling sagutin yon na mas malaki pa ang mga budgets na ibinababa ngayon at pagdating mo naman sa Davao, hindi naman substandard ang mga gawa doon. Hindi naman din kasi tungkol sa laki ng mga budget lang ang dapat tignan, kung hindi din dami naman mga content sa Facebook tungkol sa mga substandard projects sa alam mo na kung saang mga probinsya. Sa Ilocos yan, sa Ilocos. Oh. Yung mga trending na Oo, lumalabas oo. dyan. Kung meron lang sanang mga content na magawa na ganyan sa Davao, ginawa na sana. Ginawa kami dyan. Galing kami dun eh. Oo. Oo, nakita namin ang ganda nung flood control dun. Oo nga, kaya hindi siguro nag-viral. Kasi Hindi, viral. Pag maganda, hindi kasing viral pansinin. kaysa kung sira. And ilang beses na ba kayo nakarating ng Davao, Kong? Medyo Kasi nung madalas. nakaraan, ano Opo. eh. So, nung nandun kayo nung nakaraan, before that, talaga nagpupunta na kayo ng Davao. Opo. At maganda naman yung infrastruktura doon. At yung sinasabi kasi ng iba sa social media na noon pa yung corruption sa DPWH. Nung unang panahon pa, may corruption sa DPWH. Pero in terms of the laki ng budget na ninanakaw, walang comparison sa ngayon at noon. Ito, maisingit ko lang itong tanong na ito. Speaking of Davao, merong nakaraan lang na nagtitrending din sa social media na parang gustong puntahan, i-ocular inspection, yung mga properties ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit sa tingin mo, yun ang pinupuntirya? Bakit yung mga involved na mga tao sa flood control, nagwaldas ng pera ng taong bayan, bakit hindi nila i-ocular inspection, yung mga ari-arian yan? Kaya ko nga sinasabi na parang tayo ay nasa de facto martial law. Kasi kung sino yung kritiko ng administrasyon, sila yung iniimbestigahan. At hindi lang po ang KOJC, pati I think nakikita ko may mga interviews recently tungkol kay former Secretary Harry Roque. Bakit naman napakahalata na ang mga leading critics ng administrasyon, sila yung iniimbestiga pero ang dami pang mga unresolved. Katulad ng mga itinuro ko rin na mga big time contractors at mga congressman galing sa aking probinsya sa Batangas. 'Di ba? So halatang halata na wala tayong real desire for accountability pagdating sa flood control corruption. Pero may sarili naman po akong mga inihanda ding mga kaso. I think first time ko tong mabanggit din. Pero ilalabas ko na lang sa susunod na mga linggo ang eksaktong mga kasong ito para sa mga tao sa flood control. At bahala na lang kung action na ito ng gobyerno. Pero sinasabi kasi palagi sa social media,
post ka ng post, wala ka naman, hindi ka naman magsampa ng kaso eh. So, magsampa na lang tayo ng kaso. Tingnan natin kung ano mangyari. Opo. Kung maiba lang ako, kasi ngayon napapabalita na meron daw nangyayaring bulong-bulungan na magpapalit ng speaker sa kamera. Meron bang katotohanan to? Galing ba ito sa kampo ninyo? Na merong hakbang na ginagawa na papalitan si Speaker D ni Gloria Macapagal Arroyo? Ako po ay magiging siguro isa sa mga huling makakabalita nito kasi normally yung mga malalaking partido yung mag-uusap sa taas tapos sasabihan sa mga Pero may miyembro. naririnig ko kayo, wala? Wala. So, hindi, kasi syempre... Pero normally yung mga leadership changes initially tahimik tapos biglang magkakaroon lang ng change eh. Kaya kaming mga bagong members ng Kongreso hindi naman makakabalita nito kaagad. May isa pang bulong-bulungan dyan, Kong, sa loob ng Congress na balitang-balita na daw na parang tinatapos na lang daw, pinipilit na tapusin na lang daw or ayaw daw ilabas ng Congress yung balitang talagang critical na or malala na ang karamdaman ni Marcos. Alam daw ng buong Congress yan. Hindi naman siguro alam ng buong Congress. Pero actually, sa Congress naman, nakukuha lang namin yung informasyon namin sa social media eh. Kaya So, siguro, kayo po ba may alam tungkol sa karamdaman ni... siguro mas marami pang alam ang mga Sir Jack, tanungin natin. madalasan sa social media kaysa sa amin. Tanungin natin si Sir Jack, baka may alam siya. Kasi siya naman yung... Okay. Ilabas mo yung record. Pero kayo, wala naman kayong kaalaman tungkol dito. Hindi naman kami binibigyan ng special information tungkol dito sa Congress eh. Nakukuha lang namin sa social media. Speaking of Congress, Wala bang mga doktor dyan na pwedeng magbahagi ng informasyon? Si Sir Jack, nagdoktor-doktoran, may kaso tuloy. Hindi, nagtataka kasi kami, Kong, katulad niyan, parehas kayong congressman ni Kiko Barsaga. May nilabas si Kiko Barsaga about kay Enrique Rason. Pero nung tinanong ka din namin, nung unang interview namin sa'yo, hindi mo rin alam. Tapos ngayon, na may balitang ganyan na sa mga Congress, alam ng lahat ng mga kongresista, ikaw hindi mo rin alam. So parang nahiwagaan lang ho kami na, or baka Pinababalitaan. hindi lang kayo Marami kasing mga usap-usapan na ginagawa among political parties. Independent naman ako sa Congress, kaya hindi kami... Independent kayo sa Congress ngayon, di ba? Yung Opo. partido nyo. Opo. Pero bakit kayo nasa Davao? Kayo po ba susuporta kay BP Sara Duterte sa 2028? Diretsyon sagot? Opo. At Di kaya, araw ng Davao yun eh. Kaya Pero- ayaw naman natin kasing premature campaigning at personally, I don't think na maganda din yung parang personal na political interest yung ina-advance ng mga tao. Pero ang importante naman ay maitulong tayo pagdating sa mga national issues. And when it comes to having accountability sa flood control, yan ang isang mga dahilan na may pag-asa pa ako para sa ating bansa kasi ang sinasabi nga, sa 2028, maraming makukulong. So, yan ba ang dahilan kung bakit susuportahan nyo si BP Sara Duterte sa 2028? Among other reasons, ang isang maliwanag kasi na difference ngayon ay walang utang ng loob ang mga Duterte sa mga politiko dahil ang kanilang utang ng loob ay sa taong bayan. At hindi nga sila lumalapit sa mga politiko tulad ng normally mga kandidatong dumedeklara na sila ay tatakbo para sa mga mataas na posisyon. At yan ang sa tingin ko isang napaka-convincing na argument na together with also not having utang ng loob sa mga negosyante na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas sa 2028. Kasi- Medyo, sige. Ang mga iba kasi napaka naglilinis-linisan na para sa good governance sila. Pero ang mga kasama naman nila, lahat ng mga lumang politiko na noon pa ay nasa gobyerno, 'di ba? Kaya paano naman tayo magkakaroon ng accountability sa flood control kung ngayon maraming mga tahimik pa sa flood control at maganda nga na si Kong Barzaga ay marami ng mga buksang ibang issues din tungkol sa control ng mga iilan sa Kongreso. Kaya pag tahimik ang iba tungkol sa mga issues na ito, you can see na captured sila ng mga vested interests. So, parang sinasabi nyo na talaga ang mga Duterte ay hindi hawak ng mga oligarch. Kasi parang yun ang pinaka ng inyong punto ng inyong sinasabi. Tama po ba? Opo. At wala ding utang ng loob sa mga politiko. Kaya ang prerequisite para magkaroon ng pagbabago, dapat ang mga leaders natin ay hindi magsispare ng mga politiko pag
gagawa tayo ng mga search for accountability sa 2028 at hindi din hawak ng mga negosyante. Ngayon. Isa pang madiin na total pinag-usapan natin chismis and ready naman si Kong Leviste na sagutin lahat. Umugong nung nakaraan na magpa-file supposedly sila Chavit Singson, sila Kong Mike ng impeachment for BBM, pero meron daw isang congressman na supposedly mag-endorse nun pero nag-back out daw. Ikaw ba yun? Nasa office sila ni Kong Paulo Marcoleta sa araw na yon. Doon nila print yung impeachment nila. So hindi ikaw yon. Actually, yung laman ng impeachment na finailan ng Makabayan Block, na alam ko hindi naman ninyo kaibigan, pero nag-impeach sila kay BBM, nag-file, ay ginamit din yung ibang mga inilabas ko sa Facebook. Kaya marami naman din mga naghanda din ng mga impeachment complaints at overlapping din naman ang impormasyon sa mga complaints na ito. Pero nakita naman natin na kaagad na-dismiss sila at the sufficiency of substance. At ito din ang dahilan na nung nag-usap-usap ang mga gusto sana na magkaroon ng impeachment ay hindi masyadong sinuportahan ang impeachment dahil sa tamang analysis ng iilan, wala din naman patutunguhan ang impeachment na yun. So, sorry, to state it more clearly, I'm sharing with you new information na in January, nagkaroon ng mga usapan tungkol sa suportahan ba ang impeachment o hindi. At I'm divulging now na ang consensus ng iba ay sayang lang ang energy at in fact, baka makakasama din dahil parang gumamit ka na ng bala tapos nag-fail. Malalaman nila yung Opo. yung mga strategy Opo, pero Kaya parang nabahag ang buntot ng mga congressman dyan, hindi ba? Kasi gusto nila laging sure win. Pagka laging sure win, walang magyayari sa atin. Again, balik tayo dun sa chicken and egg. hindi mga congressman yung mga nabahag dyan kasi yung sinasabi kong hindi tumuloy, hindi mga congressman, yung mga magfa-file sana ng mga impeachment complaints. May iba pa sanang mga susuporta sa pag-file ng mga impeachment complaints pero nakita naman natin na hindi ni-receive yung ibang mga complaints. Hindi lang yan. Pero meron ngang mga ebidensya na may kaugnayan sa mga complaints na na-file tulad ng mga complaints ni Kong Tinio na sinuportahan din ni Kong Erice na hindi naman pinakinggan. So meron suporta sana ng mga congressman to kung pinush. Hindi. Kaya nga hindi pinush. Kulang yung support. Wala din. Kulang ang numero. Ay kulang na kulang. Kaya nga, what I'm saying is, maraming mga nag-decide at that time na pointless na ituloy ang impeachment. Ngayon, punta naman tayo dito sa impeachment ni BP Sara. Meron bang numero sa mga congressman? I think sa committee pa lang, meron ng over 50 na bumoto, di ba? At kailangan lang 106. Kaya I think wala naman nagdududa na may numero sa Kongreso. Pero So malakas pa din. hindi katulad ng dati 19th Congress. na mas mataas kahit sa mga areas na mahina ang administrasyon, bumoto pa rin sila kaya natalo yung ibang mga kongresista. Pero ang masasabi ko, pero yung mga espiya nanonood ulit eh. Wag mo na kayo manood. Mute na. Ayan, wala na nanonood Kong. Wala na. O, inend na. Okay na. Walang pag-asa ang impeachment sa Senado. Yun. Kaya ayaw nilang Kaya dalhin ayaw doon, eh, no? nilang Alam mo, Ang laro na. Live to ilalabas to next week pa. O kaya pwede na magsalita. I-cut na lang natin. Kaya gusto nila Cut na lang lang i-trial sa Oo, Congress. kaya pala. Speaking of mga congressman, no? Nabanggit mo kanina na maraming takot dahil involved. Meron bang 50%? Ganito ba kalawak? More or less lang, ha? Siyempre, hindi natin matatansya yan. Pero meron bang 50% na involved dito sa flood control anomaly? Itong scandal na to. Sa mga congressman lang. Opo. Malaking. Hindi Matindi. lang 50%, coach. Matindi ha. 80 pa. Kalawak. O, isa pa. Ito talaga. Hindi kasi nasagot lahat. Nasagot ni Kong Leviste. oo. Isa lang din niya nasagot. Si Inday Mori nanonood ngayon. Oh. Oh, pinatatanong niya. Oh, kasi panay ang post ni Inday Mori tungkol kay kay Kong Leandro.
ano daw ang weakness mo? Siguro naman by now, alam mo na yung ibig sabihin nun, Kong, ha? Ano daw ba ang weakness mo? Si MJ Monder, pinapatanong din yan eh. Baka parehas daw kayo ng weakness. Ano ba yan? Ay. No comment na lang. Tama rin. Lahat pwedeng sagutin ni Kong, ha? Yun lang, hindi. O, abangan ninyo. Baka Palagay sa ko susunod parehas na yan. ma-interview ulit natin si Kong, eh, masagot niya na yan. Pangatlo, ano, mali. Pangatlo. Ayaw na Nico, sabi, masyado ata akong inano dito. Hindi, baka kaya secret, kung single ka pa rin ba hanggang ngayon? Opo. Oh, yun, no? May Ayan, pag-asa may pag-asa kayo. Ha? May pag-asa Sa liwasan daw niya Ikaw, sasabihin. Ikaw, coach. Single ka pa ba hanggang ngayon? Ay. Pero Sa kung liwasan. Pumunta tayo sa liwasan. Ano Ha? ka? Naka-girlfriend ka na ba? Naka-girlfriend ka na? No comment. No! Maganda talaga to, ha? Parang, Masikreto talaga si Kong sa ano, love life, ha? malihim ka ko ba? Pero ako personally, Ano mo, papasalamat ano ako, mo? ha? Papasalamat ako kay Kong Liviste for Yun, gracing us another, ano, ha? Ang tagal hindi nagpapa-interview ni Kong Liviste. Usually, naglalabas lang siya ng mga vlogs niya sa iyong page. Facebook. Pero ang tagal na hindi yan nagpa-interview. Sa Banateros, nagpa-interview ulit. Ang dahilan nga ay, sa totoo lang, ang gusto kong pag-usapan, flood control. Pero simula nung gera sa Iran, puro na lang langis, economic crisis, at in that case, parang natulungan pa ang mga sangkot sa flood control ng krisis ng ating ekonomiya ngayon. Pero sana maduktungan ang issue sa ekonomiya sa corruption kasi kaya naman pinaka malala ang krisis sa ating bansa dahil ang laki na ng winaldas natin sa flood control. At kaya nga tayo ulit nandito dahil iniimbitahan ko kayo sa Liwasang Bonifacio at kung Ano ba ang importansya kung na ang tao hindi lang sa social media nag-iingay na kailangan mag-participate sa mga ganitong paglalabas ng saloobin at ng mga problema? well, unang-una kaya nga siguro walang nangyayari sa ating politika ngayon ay dahil yung mga sangkot sa flood control ay komportable dahil hanggang social media nga lang ang dissatisfaction ng publiko. At pangalawa, kahit yung mga tetestigo sana na may alam katungkol sa flood control ay hindi din tumitestigo dahil sinasabi nila na wala naman din lumalabas. Kaya iniisip ko na ngayon na mataas ang presyo ng langis, may dahilan ang publiko na maglabas ng kanilang mga saloobin. Meron tayong pagtitipon ngayong araw, ngayong linggo. At kung kayong lahat ay sasama sa atin sa mga susunod na mga araw, baka magagrant din natin yung wish ni Banatbay. Yun. Pero ito akong walang biroan, nagpapasalamat kami sa iyo kasi hindi ho lahat ay ganito katapang na humarap sa Banateros. Marami ho kasi dyan, ayaw magpa-interview sa Banateros dahil dito, kahit kakampi, ay talagang tinatanong namin yung mga tanong ng taong bayan. Kasi tulad nung mga tanong natin na diretsuhan, tulad nyo sa iyong ina na nakatanggap ng maleta, yung iba takot sumagot. At ayaw magpa-interview sa Banateros pero kayo ang tapang yung sinagot ang lahat ng tanong. Except yung isang bagay, di ba? Pero okay na yun. Personal Kasi yun. nga, tama naman. Pinag-uusapan natin flood control hindi love life. Oo nga, tama. Kaya wala yun, irrelevant ang love life. Pero maraming salamat. At magbigay na kayo ng huling mensahe nyo sa ating mga kababayan na nanonood at nag-aantay sa inyong mga i-reveal pa in the future. Well, salamat po sa pagkakataon sa pangalawang beses na mag-guest sa inyong show at ikinalulungkot ko na sa mga nakaraang mga buwan parang nalimutan na ng taong bayan ng flood control pero sana magtulungan po tayo na may lalabas pang mga impormasyon tungkol sa mga nangyari dito at ito po ay mangyayari kapag ang publiko ay magpapakita ng kanilang suporta para lumabas ang katotohanan. Kaya ako po ay isa sa mga pinakapabor na lumabas ito at kung may suporta ang publiko para dito, then yung mga tao na may direct involvement dito ay sana magkaroon din ng lakas ng loob na ilabas ang alam nila. Yun. Banateros, magpasalamat Pero kayo. kung makikita ba namin kayo pag nandun sa liwasan? Kasi siyempre gusto mga kababayan natin makita kayo. Ay, nandun po ako araw-araw. Yun. Malakas kumain si Sir Jack, may pagkain ba dyan? Baka naman, may inumin, may burger ano. ko. Ikaw dapat yung magdala. Ayun. Kanya-kanya. Oo, punta tayo dyan, magdadala tayo. Baka na akong maleta ha. Ang maleta ng mga hamburger. Okay. Pumunta kami Pero dyan. pupunta kami nun ha. Punta kami nun. Yan, basta wala. Pupunta kami. Kung kailanman magkaroon ng libre. Basta nandun ka, baka Hanggang parang next si week pa yan, ano. no? Hanggang next week pa or Tuloy-tuloy na yan, hanggang 2028 na ba to, Kong? Hanggang 2028 na yan. Palipat-lipat lang ng lugar. Kasi doon kami sa Ilocos. Hindi, doon tayo sa Congress. Para bulabugin natin Hindi, yung araw-araw, mga, puntahan natin. yung mga ayaw pumirma doon sa sa pagbabago ng VAT.
Di ba? Oo, Dapat doon tayo sa Lunes. Ayun na. Okay, Lunes. Again, Maraming salamat kung Maraming salamat po. Thank you, Kong. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses ng bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at